Ang lungsod ng Maynila ay ang kabisera o capital city ng Pilipinas. Bagamat ito ay mayaman sa kasaysayan at kultura, marami ang nakapansin na hindi na napanatili ang kagandahan nito. Pagdating naman sa pag-unlad, ay tila na pag-iwanan na rin ito ng mga karatig lungsod sa Metro Manila. Kaya naman nang maiproklamang mayor ang mas bata at laking Maynila na si Francisco Dumagoso o mas kilala natin bilang Isko Moreno, ay marami ang nasabik sa kung ano ang magagawa nitong pagbabago sa Maynila. Kaya ngayon ay tutuklasin natin ang 10 sa mga nabago at nagawa ni Isko Moreno sa lungsod ng Maynila. Ngunit bago tayo magpatuloy, ay siguraduhin nakapag-subscribe ka na dahil marami pa tayong tutuklasing mga kwentong kapupulutan mo ng aral sa channel na ito. Magpaabot ka na rin ng pagsuporta kay Yorme sa pamamagitan ng pag-like sa ating video na ito. Una, nilinis ang Divisoria. Ang Divisoria ay kilala ng bilihan ng mga murang kagamitan, kaya naman nagdadagsaan ang mga taong namimili rito. Ngunit kasabay niyan ay nagsulputan din ang mga street vendors na iligal na nagtayo ng kani-kanilang mga tindahan sa mga sidewalk at hanggang sa naharangan na ang buong kalsada. Ito ay nagdudulot ng pagbagal ng daloy ng mga tao at pagsikip ng trapiko. Kaya naman sa unang araw na maupo si Yorme Isko sa pwesto ay iniutos agad nito ang paglinis sa Divisoria. Sa kabila ng pag-alma ng mga street vendors na marami silang magugutom dahil sa mawawalang hanapbuhay, makalipas ang 2 araw ay tuluyan na ngang nalinis ang Divisoria. Nahuli naman sa entrapment operation ang 2 taong nangungulekta ng bayad sa mga street vendors para tila maging legal ang kanilang mga pwesto. Sinabi rin ng alkalde na mayroong nagtangkang manuhol sa kanya ng 5 milyong piso kada araw. Itigil lamang niya ang paglinis sa Divisoria. Ikinatuwa naman ng marami nang makita ang maayos na Divisoria. Ikalawa, ipinagbawal ang e-politiko. Nasanay na tayo na sa tuwing may proyekto ang ating mga halal na politiko ay may kadikit itong mga pangalan o larawan ng kani-kanilang mga pagmumukha upang ipagmalaki na mayroon silang ginagawa. Ipinag-utos ni Yorme na alisin ang mga pangalan ng mga politiko na naka-welding, nakapintura at nakakabit sa mga eskwelahan sa buong Maynila. Galit ang alkalde sa gawaing ito sapagkat hindi naman pera ng mga politikong ito ang ginamit sa mga proyekto, kundi pera ng taong bayan. Ikatlo, rehabilitasyon ng Bonifacio Shrine. Ang Bonifacio Shrine o kilala rin sa tawag na Kartilya ng Katipunan Park ay isang pampublikong parke at plaza sa Ermita, Manila at malapit sa Manila City Hall. Sentrong atraksyon nito ang monumento ng revolusyonaryong Pilipino na si Andres Bonifacio kasama ang paglalarawan sa Philippine Revolution. Ikinasama ng loob ni Yorme ang nakakalat na basura, ihi at dumi ng mga tao sa lugar dahil sa hindi na binigyan ng importansya at respeto ang isang bayani ng bansa. Iniutos ni Yorme Isko ang agarang paglinis sa Bonifacio Shrine bilang umpisa sa pagbuhay sa mga makasaysayang lugar at turismo sa Maynila. Agad naman itong inaksyonan sa pamamagitan ng pagbomba ng tubig na ginamitan rin ng sabon, bleach at muriatic acid na sinubukan pa mismo ng alkalde at pinatamnan ng Bermuda grass ang paligid. Pinatanggal din ang aabot sa 58 street vendors na iligal na nagtayo ng tindahan sa mga bangketa. Matapos malinis ang park ay pinaganda pa ito sa pamamagitan ng paglagay ng ilaw sa mga puno. Nagtayo rin ng booth kung saan ang mga tao ay makakakonekta sa libreng wifi. Mayroon din itong charging ports at libre ka ring makakatawag sa telepono. At hindi pa nagtatapos dyan dahil nagpagawa rin ng bagong atraksyon na musical dancing fountain na may disenyong hango sa bandila ng Pilipinas sa harap mismo ng monumento ni Bonifacio. Ito ay nagkakahalaga ng 40 milyong piso na sinagot naman ng negosyanteng may-ari ng PLDT na si Manny Pangilinan. Ika-4, 1,000 pisong allowance para sa mga estudyante. Ang pagkakaroon ng edukasyon ay napakahalagang hakbang upang makaahon sa hirap ang mga mamamayan. Kaya naman kabilang sa hangarin ni Yorme Isko na tulungang makaahon sa hirap ang mga mamamayan sa lungsod ng Maynila ay nagpaabot ito ng suporta sa mga nag-aaral ng kolehiyo. Ang mga estudyante sa 2 pampublikong universidad na pinamamahalaan ng lungsod
na Universidad de Manila at pamantasan ng lungsod ng Maynila ay makakatanggap ng 1,000 piso kada buwan na malaking tulong para sa pang-araw-araw na gastusin. Tinatayang nasa 10,000 mag-aaral ang makikinabang nito at patuloy nila itong matatanggap basta wala silang bagsak na grado o atraso sa eskwelahan. Ang mga grade 12 students naman sa lahat ng pampublikong eskwelahan ay makakatanggap din ng 500 piso kada buwan. Makukuha nila ang buwan ng suportang ito sa pamamagitan ng ipinamimigay sa kanilang GCash ATM cards. Ikalima, 500 pisong allowance para sa mga senior citizens. Ramdam naman ni Yorme ang hirap ng mga tao sa Maynila, lalo na sa mga taong iba na ang kalagayan. Magpapaabot ang lungsod ng 500 pisong buwan ng suporta para sa senior citizens, persons with disabilities at solo parents. Kinakailangang residente at rehistradong botante ng Maynila upang makatanggap ng ganitong benepisyo. Naglaan naman ang lungsod ng 1 bilyong pisong pondo para sa programang ito. Ika-6, pagsasaayos ng Jones Bridge. Ang William A. Jones Memorial Bridge o mas kilala bilang Jones Bridge ay ang tulay patawid ng Ilog Pasig at nagdudugtong sa distrito ng Intramuros at Binondo. Ang tulay ay ipinangalan kay William A. Jones na isang Amerikanong mambabatas na nanguna sa pagsulong ng batas na nagbibigay ng kalayaan sa Pilipinas mula sa Amerika. Ang Jones Bridge na ginawa taong 1919 ay layong ibalik sa orihinal nitong disenyo. Ang lungsod ng Maynila ay nakatanggap ng 2 milyong piso mula sa mga negosyanteng Filipino-Chinese. Inayos, pininturahan at nilagyan ng mga bagong lamppost na may mga makalumang disenyo at iba pang ilaw upang buhayin ang makasaysayang tulay na ito. Ang eskultura na La Madre Filipina ay ibinalik rin sa Jones Bridge kung saan ito orihinal na nakalagay. Ika-7, nilinis ang Lagusnilad Underpass. Ang Lagusnilad Pedestrian Underpass ay tawiran ng mga tao na nagdudugtong sa Manila City Hall at Intramuros. Ito ay nasa ilalim ng Padre Burgos Avenue. Personal na ininspeksyon ni Yorme ang underpass at kinainis nito ang dumi at dami ng mga basurang nakakalat dito, kaya naman agad niya itong pinalinis. Nadatnan din ni Yorme na mahirap daanan ng underpass sapagkat napakaraming vendors ang nakaharang sa daan. Kaya naman nang madiskubring walang business permit ang mga ito at wala ring tala na nagbabayad sila ng buwis, ay agad na ring binaklas ang mga tindahan na iligal na itinayo. Wala rin umanong patunay na nagbabayad ang mga nagtitinda sa paggamit nila ng kuryenteng galing sa gobyerno ng Maynila. Ika-8, binuhay ang Roxas Boulevard. Ang Roxas Boulevard ay may makulay na kasaysayan sa syudad ng Maynila dahil dati itong sentro ng turismo. Kilala ang lugar na ito sa napakagandang hilera ng mga puno ng niyog, beach, at dito rin inaabangan ng mga tao ang paglubog ng araw. Bukod pa riyan ay nasa paligid lang din ng lugar na ito ang mga mall, restaurants, parks at hotels. Ngunit sa paglipas ng panahon ay hindi na ito dinadagsan ng mga turista. Kaya kasama sa hangarin ni Yorme na pagandahin ang Maynila ay muli nitong binuhay ang Roxas Boulevard sa paglalagay ng mga ilaw. 12,000 LED lights na gawa sa copies ang ikinabit sa mga puno sa kahabaan ng Roxas Boulevard na napakagandang tignan na para bang ang puno ay pinaliligiran ng mga alitaptap. Ang mga ilaw na ito ay donasyon galing sa Lions Club at isa pang service organization. Ika-9, liquor ban malapit sa mga eskwelahan. Isa sa pinakapinahahalagahan ni Yorme ay ang edukasyon. Kaya naman kahit hindi niya agad na ipagpatuloy ang kolehiyo dahil sa hirap ng buhay, pinagpatuloy niya pa rin ito noong nagkaroon na ng pagkakataon at nagtapos sa edad na 28 taong gulang. Kaya maliban sa pagbibigay ng suporta sa mga nangangailangang estudyante, ay nais rin itong linisin ang paligid ng mga eskwelahan at ipinagbawal ang pagbebenta ng alak sa loob ng 200 metro mula sa mga eskwelahan. Maraming mga negosyo ang apektado at nagsara dahil sa bagong ordinansang ito, ngunit isang paraan ito upang mabawasan ang temptasyon at bisyo ng mga estudyante at mas makapag-focus sa pag-aaral. Ika-10, nilinis ang Quiapo. Ang Quiapo
ay kilalang Old Downtown of Manila. At nandito ang kilalang Quiapo Church kung saan ipinagdiriwang ang Pista ng Itim na Nazareno na dinadaluhan ng milyong-milyong Pilipino kada taon. Dahil na nga sa dami ng mga taong bumibisita rito, ay nagkalat din ang mga katakot-takot na nakawan at bentahan ng mga iligal na pampalaglag. Nakaharang na rin sa mga daanan ang daan-daang mga vendors na nagdudulot ng pagsikip ng daloy ng mga tao at trapiko sa lugar. Wala ring maayos na basurahan ang mga ito kaya nagiging madumi at mabaho ang Quiapo na siyang ayaw na ayaw ni Yorme Isko. Kaya naman wala ring ligtas ang mga illegal vendors na nakaharang sa mga daanan sa Quiapo nang ipinag-utos niya na paalisin ang mga ito. Marami ang napahanga ni Yorme Isko sa ginagawa nitong pagbabago sa Maynila. Kaya naman lumabas ang panawagan na ganitong leader ang kailangan nating susunod na presidente ng Pilipinas. At may mga ilan din na nagsasabing